guys, this is Alejan and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung mga temptasyon or mga, alam mo yon, mga ano dito, kung bakit hindi nakakatipid yung mga OFW sa Hong Kong or nagkakaroon sila ng problema. First is, kapag day off is, yun, katulad sa akin, nagbabar, nagpupunta ng, ayan, ganyan. So, isa din yan sa mga dahilan kung bakit hindi nakakaipon yung mga domestic helper kasi nga sayang din yung pagpunta doon. Pero yung ginagastos ko lang naman is nung huli gumastos na ako ng 80 to 90 kasi yung kaibigan ko is siya yung nagyayaya. Tapos pagdating doon hindi siya naglalabas ng pera. So bumibili ako ng pagkain. Ayan. So hindi ako umiinom ng alak na malala doon. Bumibili ako ng pagkain, tas kumakain ako, ganyan. So, halimbawa, bibili ako ng crispy pata. Tapos, gagawin ko 2 rice para tig-isa kami. So, ganun yung ginagawa ko kasi nga, nung time na yun is nagtitipid siya kasi papunta siya ng Russia. Next is, dito sa Hong Kong, maraming murang mga paninda. Grabe. Yan. Ang mura nila, katulad nung mga binibili ko minsan na sa Pinas ang mamahal na, lalo yung may mga app ng Taobao. So, magastos talaga siya dito sa Hong Kong. Kahit sabihin mong malaki yung sahod mo, kapag puro ka luho, and especially kapag, alam mo yung feeling mo, ano ka, ganyan ako dati relate ako dito. Yung kada day off mo, dapat iba-iba yung outfit mo. Dapat yung nakuha na or na-take na ng photo, may picture ka na ganyan ng suot mo, sa susunod na sahod or sa susunod na day off, iba naman dapat. So, hindi mo na inuulit. Ganun ako nung nakaraan. So, kaya natambakan ako ng mga gamit dito. Puno na siya kahit nakapagpabox na ako nung nakaraan. Ang dami na naman uli dahil nga sa ganong mindset ko. Pero ngayon, hindi na. Pero nalulung naman ako sa tinatawag na ukay-ukay. Kasi nga, gusto kong bilhan yung mga kapatid ko, yung pamilya ko sa Pinas ng mga damit. Kasi ang mamahal ng short doon na yung 6 packet, 'di ba? Parang 350 na siya ngayon. Samantalang dito, pag nag-ukay-ukay ako, mabibili ko lang siya ng 10 Hong Kong dollars. So, sa pera natin, 70 pesos. Kaya na ano ako, yan yung kinakaanuhan ko. Kaya hindi rin ako nakakaipon. Next is, may mga kaibigan ka dito sa Hong Kong. Alam nyo guys, sa tumagal-tagal na, parang naano ko na mas masaya pala kapag konti lang yung kaibigan mo. Kasi hindi mo maiiwasan magkakaproblema talaga kayo. Kaya okay na ako na minsan sinachat ako ng mga subscriber ko na mag-meet kami, ganyan. Pero yung mas gusto ko na lang dito sa bahay. Kasi may kaibigan ako na nasa Poland na ngayon. Sabi niya sa akin, uy, bakit ka parating gumagala? Hindi ka ba nagtitipid? Sabi niya gano'n nung bago ako. Tapos tinawanan ko lang siya. Sabi ko, nag-i-enjoy pa ako, gusto ko pang ikutin yung Hong Kong. Sabi niya, kalahating taon lang, magsawa ka din kakaganyan, mas gustuhin mo na lang matulog sa kwarto. Tapos tumawa lang ako. Umabot naman ng mga siguro 1.5 years bago ako nagsawa. At least nung time na yun, parang naikot ko na lahat ng mga gusto kong puntahan dito sa Hong Kong. Lahat-lahat na guys, wala nang natira. Bali yung mga na lang, yung mga bundok. Kaso ang daming bundok dito sa Hong Kong kung ikutin mo. Sabi nga ng amo ko, 10% lang ng buong lupain sa Hong Kong yung nilagyan ng building or pinatayuan ng building. The rest is puro bundok na. So kung ikutin ko lahat ng bundok, hindi ko talaga magagawa yan. Tsaka pare-pareho lang din naman ang mukha. Kaya parang nasatisfy na ako. Next na mga temptasyon kapag nandito ka sa Hong Kong is yung mga kaibigan nga na aya ka sa inuman, lalo kapag mga holiday nila, lalo sa Central, madami yan dyan. So, gumagala, okay lang yung gumagala, pero yung iba is nakikipaglandian na sa mga Indiano. Ayan, yung mga ibang lahi, mga itik tawag namin dito. Yan din yung isa sa mga dahilan. Or yung mga kapwa din Pinoy na mga driver dito sa Hong Kong, mga Pilipino. So, yun, may kaibigan nga ako na, ayun, nag-break siya ng contract kasi na heartache siya. Yung karelasyon niya dito sa Hong Kong, dalaga siya, is merong sa Pinas, merong asawa. So, parang nagdedemand na siya ngayon kasi nahulog na yung loob niya. Nagdedemand na siya ngayon na siya na yung piliin, ganyan. Hanggang syempre may pamilya yung lalaki, pipiliin niya talaga yon. Doon na siya parang
nagalit, nagwala siya, yung parang ano, alam mo yung sa loobin niya, doon siya nagbago ng ugali sa mga amo niya. Renew siya pero doon na siya nagpasaway, hindi siya umuwi ng bahay, nagpakalasing siya buong gabi. Ayan, 2 beses siyang hindi umuwi, tapos yung huli na parang na-depress na siya, sinabi niya na sa amo niya na hindi niya na kaya, gusto niya na mag-break ng contract. Ayun, so ang reason is lalaki. Kaya kayo guys, wag niyong inaano yung puso niyo dito sa Hong Kong. Lalo meron akong kakilala, hindi ko siya ganun kakaibigan, nakasama ko lang siya sa bar, kaibigan siya ng kaibigan ko. Para siyang naging ano sa lalaki ba. Alam mo yung kapag alam niyang gwapo, ginagrab niya, pero ang gusto niya kasi is yung aasawahin siya. Walang seryoso dito sa Hong Kong. Sa totoo lang, wala. So, kaya huwag kayong makipagrelasyon dito. Ayan, payo ko lang kasi ako naman, yung utak ko naman gumagana kahit papano. Masyado akong alam mo yung practical. Nandun yung love, pero yung sabihin mong ubos-ubos biyaya, mas mahal ko pamilya ko kaysa sa ganyan. So, next is, pag-uutang ka sa bangko, syempre yung tubo nun malaki din. Katulad sa akin, yung tubo ng inutang ko is nasa 6,000 mahigit Hong Kong dollar. Sa pera natin is nasa ano na siya, 49,000. So ganun ka laki yung yun nga, maubos mo talaga. So sayang yung 49,000. Kaya kung kaya nyo naman na hindi umutang, wag na muna kapag wala naman kayong problema. Ako kasi kailangan kong isahing bulto yung pagpapagawa ng bahay, tas hindi ko naman natapos, doon ako na-disappoint. Kaya ilalaban ko uli yan for the last time ngayon. So, tapos na akong magbayad ng utang ko. So, ngayong April, start na naman ako bumili ng kabilya, yung parlins, yung para na sa bubong. Tapos, nakahanap na ako ng murang bilihan ng hollow blocks, tag 12 yung isang peraso, tapos yung buhangin. Ang mahal ng buhangin ng ko dati, nang binili ng mama ko. Siguro dahil alam nung parang merong middleman, alam mo yung nagtanong siya sa isang tao kung sino yung nagdi-deliver ng buhangin, tas yung tao na yun naghanap ng magde-deliver ng buhangin, may commission doon kada deliver. So ang mahal, sabi ko mas parang naging kapresyo na siya ng semento. Sinabi ko yun sa mama ko, hindi nakinig. Tapos nakahanap ako ng mura, 500 yung kada isang chariot, yung hindi ko lang alam kung paanong tawag nun, pero marami na sa 500. So nakahanap ako, kaya ngayong matututo na ako, and marami na din akong mga naipon doon na mga kahoy, mga sobrang mga pako, lahat. Kaya konti na lang yung gagastusin ko ngayong patapos na yung bubong ng bahay pag tinapos na yan. So next na mga temptasyon dito is kaibigan, inom, ano pa ba? Syempre nandun yung temptation mo na pagkain. Kasi dito sa Hong Kong, alam naman natin na hindi talaga masarap yung pagkain nila, at hindi talaga hindi talaga makatarungan yung pagkain na binibigay nila sa katulong. Kaya tayong mga katulong, gagastos talaga tayo. Pupunta tayo ng central kapag holiday, day off natin, and bibili tayo doon ng mga pagkain na gusto natin, katulad ng mga sardinas na gawang Pilipinas, ganyan. So mga curls, ayan, lahat-lahat na bibili natin, itlog maalat, lahat. And ang mahal guys, mahal siya kasi nga galing pang Pinas, pero nandun kasi yung wala kang matinong pagkain na hindi mo maintindihan yung lasa ng pagkain nila, kaya hahanapin mo yung luto natin. Kaya yan, isa din yan sa mga kasi mahal yung pagkain natin, di ba? So isa din yan sa mga factor. Next is, hindi libre yung mga natin dito, katulad ng shampoo, sabon, ayan. Swerte nyo na kung libre sa inyo, sa akin hindi. Toothpaste, ayan, toothbrush, akin na yan. Pero yung toothpaste, ganyan, sabon, dati nga bumibili pa ako ng Downy, tsaka ngayon, hanggang ngayon, bumibili pa ako ng bar na sabon kasi nga hand wash ako, and hindi bumubula yung binibili nila na powder na sabon, kaya kailangan ko pang anuhin yan ng labada. So, yan, kaya gumagastos din ako dyan. Yan yung mga reason ko kung bakit hindi ako nakakatipid. And kahit naman wala, yung ipon ko sa bangko sapat lang para hindi nga ako makasurvive baka nga ilang araw lang tapos na yun, ubos na. Kaya sinasabi ko sa inyo, hanggat maaari tapos wala kayong utang, mag-ipon kayo, lalo pag dalaga, swerte nyo. Huwag kayong magpapabudol, huwag kayong magpapa-scam, lalo dito maraming scammer sa Hong Kong, yung nagsasabing kaibigan mo, tapos aayain kang mangutang sa bangko, tas hati kayo. Meron akong nakausap na babae, sabi niya sa akin,
uwi ka, so malaki pera mo niyan. Sabi ko, utangan ko. Sabi ko ganun. Sabi niya, pasabay naman. Sabi niya ganun. Sabi ko, ba't ikaw ayaw mo umutang ng sayo? Sabi niya, natatakot daw siya kasi yung amo niya daw. Tapos sabi niya, pasabay naman, ganyan. Hindi ako sumagot. Sabi ko, ikaw na lang, sarili mo na lang. Sabi ko sa kanya, sagarin ko yung utang ko. Sabi ko ganun. Kasi first time ko narinig yun na sasabay siya ng utang sa akin. Magbabayad naman ako. Mabuti kung parati kaming nagkikita kada linggo, di ba? Tsaka magkapitbahay kami. Ang layo niya, taga Yunlong. Isa lang yung salita namin, Ilonggo. Hindi talaga guys, huwag kayong pumayag na ganyan kahit anong tamis ng mga bunganga ng mga yan. Huwag kayong pumayag kahit sabihin yung kaibigan kayo. Nandun yung kaibigan pero iset aside nyo yun kapag pera yung pinag-uusapan. Huwag kayong magpapay-scam. Maraming mga scammer dito. Tsaka ingatan nyo yung mga gamit nyo kapag gumagala kayo. Especially sa Central, maraming magnanakaw dyan. Dito din sa Shamshoy po. So, ayun lang guys. So far, yun lang yung naisip ko na mga temptation kung bakit hindi ako nakakaipon. Siguro may madagdag kayo dyan sa baba. And comment down below kung ano yung mga temptation pa na hindi ko nasabi. Ayan. So, thank you for watching and I love you all. Bye-bye.